sumpa ka. Huminto ka muna sa ginagawa mo ngayon. Hindi ito para sa lahat ng nakikinig. Para ito sa iyo. May bigat kang dala na hindi napapansin ng mga tao sa paligid mo. At ang bigat na iyon ay hindi lang pagod. Ito ang pakiramdam na ikaw ay patuloy na tumatayo kahit may bagay sa loob mo na matagal nang hinihingal. Ikaw ang tahimik na lumalaban. Ikaw ang laging nagpapaliwanag sa sarili mo, sa loob ng dibdib mo. Ikaw ang nagbubukas ng pinto sa bawat araw na para bang walang nakakita sa pagod na iniwan nito sa iyong mga balikat. At ang masakit pa, minsan ikaw mismo ang nagsasabi sa sarili mo, kaya ko pa, kailangan ko pang kayanin, wala naman akong magagawa. Habang ang katawan mo ay unti-unting nagsasabing, may kulang, may hinahanap, may tinatawag. Manatili ka rito kasama ko. Dahil bago matapos ito, makikilala mo ang mga palatandaan na matagal nang bumubulong sa buhay mo. Mauunawaan mo ang iisang ugat na paulit-ulit na humahawak sa iyong dibdib at makaririnig ka ng isang pahayag na tila hindi sinadya, ngunit para sa iyo mismo dumating. Hindi ako narito para guluhin ka, narito ako para pangalanan ang totoo mong nararamdaman. Bago ito matapos, makikita mo kung bakit ang ilang gabi ay biglang mabigat ng walang dahilan, kung bakit ang ilang pag-uusap ay biglang nawawalan ng buhay kahit dati ay kinakapitan mo, at kung bakit ang mga bagay na pinagsikapan mo ng tahimik ay tila humihinto sa mismong pintuan. Makikilala mo rin ang paraan kung paano nagsasalita ang langit kapag ang isang tao ay nasa tapat ng pagbabago, at mauunawaan mo kung bakit hindi ka sinira ng mga palatandaang ito, kundi inihahanda ka nila. At sa dulo, may isang simpleng pag-amin na hihilingin ko sa iyo, hindi bilang ritual, kundi bilang pagtugon sa narinig na matagal nang naghahanap ng sagot sa loob mo. Ang mensaheng ito ay dumating sa iyo sa tamang oras, hindi dahil ikaw ay naghahanap lamang, kundi dahil ikaw ay tinatawag. May mga araw na parang ordinaryo ang lahat, ngunit sa loob ng ordinaryong iyon, may nakahanda ng pagbubukas, at ang puso mo ang unang Pansin, kailangan mong maghanda ngayon. Naghanda ako ng eksklusibong material para sa mga nararamdamang inihiwalay para sa mas dakilang layunin, ngunit nabubuhay na napapaligiran ng ingay, mga abala at mental overload. Ito ay isang 30 araw na paglalakbay na magbabago sa iyong buhay. Isang ginagabayang landas upang protektahan ang iyong isipan at maghanda sa darating na may pang-araw-araw na pagsasanay sa focus, limitasyon at disiplina. Itigil mo na ang pakikipag-usap sa ingay. Matutunan mong tukuyin ang mga abala bago kanila kontrolin at palakasin ang iyong isipan. Available din sa immersive audio version. Mahigit 10,000 mambabasa na ang nagbago ng kanilang buhay sa pamamagitan ng 30 araw na paglalakbay. Libu-libong tao na ang nagsimula sa pagbabagong ito, mga taong tulad mo na pagod na sa pamumuhay sa ulap, mga ordinaryong taong nagdesisyon nang ihinto ang pagtanggap sa mental chaos. Samantalahin ang limitadong panahon na alok na ito sa buwan lamang na ito. I-access ang iyong link sa ibaba mismo sa itaas ng mga komento. nakakaramdam bago pa maunawaan ng isip mo. Kaya kung pakiramdam mo ay tila kilala ka ng mga salitang ito bago mo pa sila marinig, iyon ang dahilan kung bakit ka narito ngayon. Hindi ka aksidente sa sandaling ito. May isang bagay na nangyayari sa iyo nitong mga araw na hindi mo agad pinangalanan, ngunit hindi mo rin lubos na maikakaila. Parang may mga gabing bigla kang gumigising sa parehong oras. Parang may mga sandaling bigla kang nalulunod sa lungkot o pangungulila ng walang malinaw na dahilan. Parang may mga alaala ng dating usapan na ngayon ay tila malayo na, maputla na at hindi na kayang painitin ang dati mong loob. At habang nangyayari iyon, may marahan ding paulit-ulit na mga tanda na parang hindi mo sinasadya, ngunit laging bumabalik, laging may parehong mensahe, laging may parehong kirot sa ilalim ng tahimik na pagtango mo. Minsan nasa katawan mo ang tanda bago pa ito mapunta sa isip mo. Nagigising ka na mabigat ang dibdib at sa loob-loob mo sinasabi mo, bakit ganito na naman? Minsan nasa isip mo ang tanda bago pa ito lumitaw sa paligid mo.
Tinitingnan mo ang isang lugar, isang pangalan, isang mensahe, at biglang may pamilyar na alon na dumadaan sa iyo na para bang may sinusubukang paalalahanan ang iyong kaluluwa. Minsan nasa pakiramdam mo ang tanda bago pa ito mapansin ng iba. Tahimik ka, maayos ka sa panlabas, pero sa loob ay may bahaging hindi na gustong makipagsabayan sa dati mong takbo. At ang pinakakaraniwan sa lahat, may mga pag-uulit na hindi mo maipaliwanag. Parehong numero ang lumilitaw, parehong oras ang nakikita mo, parehong parirala ang sumasagi, parehong damdamin ang bumabalik sa oras na akala mo ay tapos na. Sinasabi mo sa sarili mo, nagkataon lang. Pero sa loob-loob mo ay alam mong mas matalim ito kaysa sa pagkakataon. Hindi ito simpleng ingay ng isip, may nilalaman ito, may itinuturo ito, may gustong ipaalam sa iyo ang paulit-ulit na pagdating ng mga ganitong sandali. At ngayon, gusto kong marinig mo ito ng dahan-dahan. Ang mga palatandaang ito ay hindi parusa. Hindi sila patunay na may mali sa iyo. Hindi rin sila ebidensya na napabayaan ka. Mas malapit sila sa isang tahimik na kumpirmasyon, isang mahinahong pagtapik sa balikat ng iyong espiritu, isang paalala na may nangyayaring mas malalim kaysa sa nakikita mo. Ang mga palatandaan ay madalas magmukhang abala, pero sa totoo lang, sila ay mga paanyaya. Sila ay nagsasabing, tingnan mo pa. Huwag mong isara agad, may mas malalim pa rito. Huminga ka muna ng malalim kasama ko. Hayaan mong bumaba ang bigat ng mga sandaling ito sa loob mo, hindi para mawala agad, kundi para marinig mo ang mas malinaw na sinasabi nito. Kung may nabuhay na tama sa loob mo habang binabasa mo ito, hindi mo kailangang pilitin ang paliwanag. Pahintulutan mo muna ang katotohanan na dumapo. Kung kahit isa sa mga palatandaang iyon ay tumama sa iyo, kung may bahaging biglang tumigil sa loob mo sa mga huling minuto, i-type mo ang numero na 888 sa mga komento. Ang mga daliring magta-type niyon ay maliit na pagsang-ayon ng iyong espiritu, at ang maliit na pagsang-ayon na iyon ay totoo. Ang 888 ay ang dalas ng pag-apaw. I-type mo ang 888 at saka ka bumalik agad sa akin. Pero may mas malalim pa kaysa sa mga palatandaang ito. Sa ilalim ng lahat ng pagbabalik, sa ilalim ng lahat ng biglang bigat, sa ilalim ng lahat ng pananahimik ng loob mo, may iisang pattern na matagal nang gumagalaw sa likod ng iyong araw-araw. Hindi ito basta ugali, at hindi rin ito simpleng emosyon na dumarating at umaalis. Isa itong paraan ng paghawak sa sarili mo na matagal mo nang natutunan, matagal mo nang tiniis, at matagal mo nang pinaniwalaang normal. Kaya kapag may magandang dumarating, may bahaging agad na naghihigpit. Kapag may bukas na pinto, may bahaging agad na nagbabantay. Kapag may pag-asa, may boses na biglang nagsasabing huwag kang umasa ng sobra. Ang pattern na ito ay hindi palaging halata dahil mas madalas itong nagsasalita sa anyo ng pagpigil kaysa sa tahasang pagtanggi. Pinipigilan ka nitong huminga ng buo. Pinipigilan ka nitong tumanggap ng walang takot. Pinipigilan ka nitong maniwala na may mga bagay na maaari mong tanggapin nang hindi mo muna kailangan paghirapan ng husto. At dahil sanay kang mabuhay sa ilalim ng ganong paghigpit, minsan ay napagkakamalan mong disiplina ang pagkapit, kabutihan ang pag-uurong, at karunungan ang pag-ibig na laging may takot na kasama. Nakikita ito sa mga araw na halos makalapit ka na, pero bigla kang umurong. Nakikita ito sa mga gabing may magandang tanda na dumarating, pero agad mo itong pinagdududahan. Nakikita ito sa mga panahong may taong gustong lumapit, pero ikaw ang unang nagiging malamig. Hindi dahil masama ka, kundi dahil natutunan ng puso mo na unahan ang sakit bago pa ito makalapit. At habang paulit-ulit itong nangyayari, may bahagi sa iyo na nagsasabing, ganito na talaga ako, na para bang ang dating sugat ay naging pagkakakilanlan na. Ngunit hindi iyon ang buong katotohanan.
Ang pattern na ito ay hindi sumibol dahil mahina ka. Sumibol ito dahil may panahon sa buhay mo na kailangan mong magbantay, kailangan mong umiwas, kailangan mong maging mas mabilis sa pagbabasa ng hangin kaysa sa ibang tao. Kaya ang nakita ng iba na pagiging sarado, iyon ay maaaring naging paraan mo noon para manatiling buo. Ang nakita ng iba na pagkaantala, iyon ay maaaring naging paraan mo noon para hindi ka tuluyang mabiyak. Ang nakita ng iba na tahimik na pag-urong, iyon ay maaaring naging proteksyon mo noong wala ka pang sapat na kalayaan para pumili. At gayon paman, may kapalit ang pananatili sa ganitong pattern. Kapag laging naghihintay ang loob mo bago maniwala, napapagod ang dibdib mo sa pag-aabang. Kapag laging sinusukat ng isip mo ang bawat mabuting bagay bago tanggapin, nawawala ang lambot na kailangan sana para manahan ang biyaya. Kapag laging nakabantay ang sistema mo sa posibleng sakit, kahit ang pahinga ay nagiging parang bantay gwardiya. At ang pinakamalungkot dito, minsan hindi mo na namamalayan na ang matagal mo nang ipinagtatanggol ay siya ring bagay na matagal mo nang ipinagkakait sa sarili mo. Ngunit kahit dito may mas malalim pa. At dun tayo papasok ngayon. Isipin mo ang isang lumang bakuran sa gabi, tahimik at halos walang gumagalaw, maliban sa isang puno sa gitna na matagal nang nakatayo roon. Ang puno ay hindi basta puno lamang, isa itong alaala ng panahon, isang katawan ng mga taon, isang tahimik na saksi ng lahat ng hangin na dumaan. Sa unang tingin parang tuwid lang ito, parang matatag, parang walang problema. Ngunit kung lalapitan mo ng mahinahon, mapapansin mong may mga bahaging ang mga sanga ay hindi lumago ng pantay. May mga bahagi na nakabagsak dahil matagal nang may aninong tumapat sa kanila. At may mga ugat na tumigas sa direksyong minsan ay hindi naman nito pinili. Ganoon ang nangyari sa loob mo. May mga ugat na lumago sa ilalim ng lupa bago mo pa malaman ang sarili mong pangalan. May mga sanga na natutong umiwas sa liwanag bago mo pa maunawaan ang ibig sabihin ng pag-abot. At sa bakurang iyon ng iyong loob, may mga lumang kamay na minsang nag-ayos, minsang nagtaboy, minsang nag-iwan ng mga bakas na hindi mo nakita ng direkta, pero naramdaman ng buong katawan mo. Kaya ang paglago mo ay naging maingat. Kaya ang pagtitiwala mo ay naging mabagal. Kaya ang pagharap mo sa mundo ay parang laging may halong pag-alam kung saan ka dapat tumubo at kung saan ka dapat magtago. Sa bakurang ito, ang puno ay hindi kailanman pinutol, ngunit may panahon na ang araw ay halos hindi sumilip. May panahon na ang lupa ay hindi agad nakakuha ng tubig na kailangan niya. May panahon na ang paligid ay naging tahimik ng masyado at sa katahimikang iyon, ang puno ay natutong huwag humingi ng malakas, natutong makontento sa kaunting liwanag, natutong dumiretso sa mga bitak ng liwanag sa halip na sa buong araw mismo. At dahil doon, ang puno ay nabuhay, oo, pero nabuhay na may naparating na mensahe sa bawat hibla nito. Huwag masyadong tumangkad, huwag masyadong dumapa, huwag masyadong magnasa. Maaari mong marinig na malupit iyon, ngunit ito ang katotohanang maraming puso ang nagdadala. May mga panahong ang kaligtasan ay naging kapalit ng kalayaang maging buo. Kaya ang tinig mo ay hindi palaging buong buo. Kaya ang mga gusto mo ay hindi agad lumalabas sa bibig mo. Kaya kapag may magandang hangin na dumarating, may bahagi sa iyo ang agad na nagtatago sa lilim ng mga dahon. Dahil mas sanay itong mabuhay ng kalahating liwanag kaysa tumanggap ng buong araw. Ngunit ang puno ay hindi ginawa para manatiling kalahati. Ang ugat ay hindi ginawa para laging nakatiklop sa ilalim ng lupa. Ang sanga ay hindi ginawa para matakot sa puwang ng langit. At dito mo makikita ang pagbalik ng buhay. Sa isang bakuran, kapag may nagbukas ng espasyo sa paligid ng puno,
kapag may nagtanggal ng nakaharang sa liwanag, kapag may nagdidilig ng matiyaga at hindi nagmamadali, unti-unting bumabalik ang dating kilos ng mga sanga. Hindi agad, hindi basta-basta, ngunit totoo, ang dahon na matagal ng tikom ay unti-unting sumusubok, lumawak. Ang ugat na matagal nang nakabaon sa pag-iingat ay unti-unting natutong bumigat, hindi dahil sa takot, kundi dahil may inaasahan ng sustansya. At ang mismong puno na matagal nang inakalang ganito lang talaga, ay biglang may katahimikang nagsasabing, may maaari pa pala akong maging iba. Kung ang larawang iyon ay lumanding ng malalim sa loob mo, kung may bahagi sa iyo ang biglang nakakita ng sarili niya sa punong iyon, i-type mo ang mga salitang alam ko na ang totoo sa mga komento. Huwag mong gawing usapin ng pagpapakita. Gawin mo itong tanda na ang pagkilala ay narating ka na. I-type mo ang mga salitang alam ko na ang totoo at saka ka bumalik agad sa akin. At ngayon, pansinin mo ang susunod. Hindi sinisira ang puno para gumaling ito. Hindi ito kailangang maging ibang halaman. Kailangan lamang nitong bumalik sa ilaw, bumalik sa tubig, bumalik sa puwang na hindi ito pinipilit, kundi pinapayagang maging sarili nito. Ganyan din sa iyo. Ang sagot ay hindi laging dagdag na pagpupunyagi. Minsan ang sagot ay pagbabalik. Pagbabalik sa paraan ng paghinga na hindi laging may bantay. Pagbabalik sa paraan ng pagtanggap na hindi laging may kapalit. Pagbabalik sa tinig na matagal mong pinatahimik para lang maging ligtas. Hindi mo kailangang likhain ang lahat mula sa wala. Ang kailangan mo ay matutong tumanggap muli nang hindi natatakot na masyado kang aasenso sa pag-asa. Hindi mo kailangang patunayan na karapat-dapat ka sa liwanag. Hindi mo kailangang magtayo ng bagong katauhan para lamang maipagkaloob sa iyo ang nararapat na dumating. Ang kailangan ay pahintulutan ang sarili mong tumigil sa pagigting sa bawat mabuting bagay. Ang kailangan ay paluwagin ang mahigpit na hawak ng lumang kwento na nagsasabing, ang pagdating ng biyaya ay laging may kapalit na sakit. Sa umaga, maaari mong simulan sa isang tahimik na pahayag bago ka pa sumabak sa araw. Hindi ako kailangang magsarado agad. Sa gitna ng maghapon, maaari mong ibaba ang balikat mo at sabihing, maaari akong tumanggap ng hindi agad nagtatanggol. Sa gabi, bago mo isara ang mata mo, maaari mong pakinggan ang sarili mong katawan at itanong, ano ang sinusubukan kong protektahan na matagal nang humihingi ng pahinga? Ang mga tanong na ito ay hindi para pasamain ka, para silang marahang kamay sa puno, nagpapaalala na ang kaluwagan ay bahagi rin ng paglago. At may isa pang paraan ng pag-aalaga na hindi mo dapat kaligtaan, bantayan ang ikot ng pagigting at paglambot sa loob mo, hindi para kontrolin ang bawat galaw, kundi para makita kung kailan ka agad sumasara. Kapag napansin mo ang pagsikip sa dibdib, huwag mo agad sabihing normal lang iyon. Kapag napansin mo ang biglang lamig sa loob, huwag mo agad sabihing ganyan na talaga ako. Kapag napansin mo ang pagnanais mong umurong sa tuwing may mabuting bagay, huwag mo agad tawagin iyong karunungan. Minsan iyon ay sinaunang takot na mas lumang kaysa sa kasalukuyan mong buhay. Ang pag-aalaga sa sarili ay hindi laging malaki ang tunog. Minsan ito ay pag-upo ng 5 minuto at pagsasabing, narito pa rin ako. Minsan ito ay paglalagay ng kamay sa dibdib habang bumubuntong hininga at hindi agad binibigyan ng hatol ang sarili. Minsan ito ay pagtanggap na ang mga ugat ay hindi kailangang maunawaan ng todo bago sila pakainin. Minsan ito ay tahimik na pagpayag na ang liwanag ay maaari ring pumasok nang hindi ka nasusunog. At kung sa puntong ito ay parang may sumisiglang liwanag sa loob mo kahit kaunti, huwag mo itong baliwalain. May mga bagay na bumabalik, hindi dahil pinilit, kundi dahil nakilala sila bilang mga bagay na matagal nang gustong mauwi sa iyo. Ang puno ay hindi nagmamadali. Ang bakuran ay hindi nagmamadali. Ang pagbabalik
ay may sariling oras, at ang oras na iyon ay hindi kailanman nakakalimot sa ugat. Bago pa tayo tumuloy, huminga ka ulit ng dahan-dahan. Hayaan mong tumapat sa iyo ang larawan ng punong iyon dahil sa susunod na sandali, ang ilalapit natin ay hindi lang isang paliwanag, kundi isang pagkilala na ang matagal mo nang pinakikibakang buksan ay handa nang mabuksan sa tamang liwanag. Kung may isang imahe sa loob mo na tila nagsara na ngayon ay muling bumubukas, i-type mo ang mga salitang nakikita ko na ito sa mga komento. Let the recognition seal where it just landed. I-type mo ang mga salitang nakikita ko na ito at saka ka bumalik sa akin. Ngayon, tingnan mo ito ng malinaw. Ang pagbabalik ay hindi lista ng mga utos. Hindi ito bagong pasanin. Hindi ito panibagong paraan ng pagsisikap na maging sapat ka. Ang pagbabalik ay pagtanggap sa isang bagay na matagal nang naroon ngunit hindi mo pa nagagamit ng buo. Ang pahintulot na huminga, ang pahintulot na tumanggap, ang pahintulot na hindi lagi nagbabantay. Kapag bumalik ka sa ilaw, hindi ka nagiging iba. Mas nagiging ikaw ka lamang. Mas nagiging buo ka sa paraang matagal nang hinahanap ng loob mo. Hindi mo kailangang kumita ng kapayapaang iyon. Hindi mo kailangang pagurin ang sarili mo para sa pahintulot na maging payapa. Hindi mo kailangang maghintay ng perpektong pakiramdam bago ka maniwalang maaari ka nang bumitiw sa lumang higpit. Ang ilang bagay ay hindi nakuha sa paghabol. Natatanggap ang mga iyon sa paglapit. Natatanggap sa pag-amin. Natatanggap sa pagsasabing sapat na ang matagal ng pagbabantay, panahon na para sa mas maluwag na pagtanggap. Kaya sa oras na ito, gawin mo ang unang simpleng hakbang na ito. Bawat umaga, bago ka dumungaw sa mga pangangailangan ng araw, ilagay mo muna ang kamay mo sa lugar kung saan karaniwang naninikip ang loob mo. Huwag mo itong higpitan, huwag mo itong hatulan. Sabihin mo lamang, hindi ako nananatiling nakatikom ngayon. Hayan mong marinig ng katawan mo na may ibang utos na kaysa sa takot. Hayan mong maramdaman ng iyong mga salita ang bigat ng pagiging maamo sa sarili mo. Ang pangalawa, habang nasa gitna ka ng mga gawain, maglaan ng isang sandali kung saan hindi mo agad sisirain ang magandang dumating sa isip mo. Kapag may mabuting ideya, huwag mo agad itong tawaging imposible. Kapag may tahimik na pag-asa, huwag mo agad itong tawaging delikado. Kapag may taong mabuti ang paglapit, huwag mo agad itong gawing banta. Minsan, ang pinakamalaking pag-aalaga ay ang hindi ka agad pagputol sa bagay na mabuting nagsisimulang tumubo. At kung sakaling may mga lumang gawi na bumabalik, alagaan mo ang sarili mo sa halip na labanan agad ang sarili mo. Huwag mong sabihing, bakit ako ganito? Sabihin mo, may matanda sa akin na natatakot pa rin. Ang simpleng pagkilala na iyan ay nakakapagbukas ng pinto. Dahil sa sandaling hindi mo na itinuturing na kaaway ang iyong sarili, nagsisimulang humina ang higpit na matagal nang nagbabantay sa iyo. Ganyan tumutubo ang bago, hindi sa pamamagitan ng dahas, hindi sa pamamagitan ng pagpilit na maging mabilis, kundi sa pamamagitan ng matiyagang pag-aalaga, matalinong pagtingin at tahimik na pagpayag na ang buhay ay may paraan ding magbalik sa mga piniling pusong hindi na gustong mabuhay sa takot. Kung ang mga salitang ito ay nakapagpatunay ng alam na ng iyong espiritu, hayaan mong ang iyong like ay maging amen ng walang salita. Hindi bilang pagsang-ayon na tama ang pagkakabanggit sa narinig mo dito. Huminga ka muna kasama ko. Hayaan mong lumubog sa iyo ang pagkilala na hindi ka kailangang magsumamo para sa liwanag na matagal nang naghahanap sa iyo. May isang taong pumasok sa isip mo habang naririnig mo ito. Isang taong tahimik pero pagod, taong palihim na naghahanap pero walang sinasabi, taong may dinadala na hindi nakikita ng karamihan. Baka ito ang kaibigan mong laging matatag sa panlabas, pero halatang bitbit ang pagod sa loob. Baka ito ang kapamilya mong bihirang magsalita tungkol sa bigat,
pero laging may aninong kasama sa kanyang mga mata. Baka ito ang taong mabait, maingat at palaging tila nasa gilid ng sarili niyang buhay. Kung may ganong mukha na lumitaw sa iyo, huwag mo itong palampasin. Ipadala mo sa kanya ang mensaheng ito, hindi bilang rekomendasyon, bilang paghahatid. Gaya ng pagdating nito sa iyo ngayon, sa tamang oras, sa tamang pintuan, sa tamang sandali. At bago tayo pumasok sa huling paglalapat nito, pakinggan mo ito. Ang mensaheng ito ay hindi lang para sa iyong pag-iisa. Kapag may nakilala ka sa loob nito, may ilan pang dapat makarinig nito sa pamamagitan mo. Hindi ito para sa ingay. Ito ay para sa pag-aalaga, para sa tahimik na pagdadala ng ilaw sa mga taong matagal nang nakaupo sa lilim. I-type mo ngayon ang mga salitang ako ay handa sa mga komento. Hindi bilang hiling, hindi bilang pag-asa, bilang pagpapatunay. Ang kasunduan na tahimik na nabubuo sa pagitan ng narinig mo at ng buhay mo sa mga huling minutong ito ay isang kasunduang maaari mong lakaran sa natitirang bahaging ito ng panahon. I-type mo ito ng dahan-dahan. Hayaan mong gawin ng mga daliri mo ang ginagawa na ng espiritu mo. Huminga ka ng marahan kasama ko. Hayaan mong mailapag ang bigat ng lahat ng narinig mo, hindi para mawala, kundi para magbunga ng kapayapaan na hindi mo na kailangang ipaglaban sa bawat paghinga. Ikaw ay pinagtitibay, ikaw ay pinapahintulutan, ikaw ay tinatawag pabalik sa liwanag na hindi mo kailangang akitin dahil matagal ka nang kilala nito. Ikaw ay binibigyan ng puwang, ikaw ay binibigyan ng tinig. Ikaw ay binibigyan ng pag-uwi na hindi na kailangang itago sa takot. Ikaw ay hindi na basta bumabalik sa dati. Ikaw ay umuuwi sa totoo. Sa mismong sandaling ito, sa iba't ibang panig ng mundo, may mga pusong tumatanggap ng parehong pagkilala, parehong katahimikan, parehong malalim na pag-alam na hindi sila nag-iisa sa pakikinig na ito. May mga katahimikang nagbubukas sa mga tahanan, sa mga sasakyan, sa mga silid na halos walang ilaw at sa mga pusong matagal nang nakaabang sa isang senyales. Ikaw ay bahagi ng isang bagay na hindi maingay ang pagdating at iyon mismo ang dahilan kung bakit ito tunay. Ito ay para sa mga nakarinig ng tahimik. Ito ay para sa mga tumugon ng malalim. Ito ay para sa mga pinili sa gitna ng katahimikan. Nakatakda na ang iyong pagbalik, nakaalalay na ang iyong hakbang, nakabukas na ang pintong dati mong kinakatakutan lapitan, nakaselyo na ito. Ikaw ay hindi naiwan, ikaw ay hindi nalampasan, ikaw ay hindi nakalimutan kahit ilang ulit mong naramdaman na ikaw na lamang ang tumatayo habang ang iba ay tila nakaupo sa katahimikan ng kanilang sariling buhay. Ikaw ay minarkahan ng mga sandaling hindi mo pinansin noon, ngunit ngayon ay nagiging malinaw na sa iyo ang kanilang hibla. Ang bigat na umuupo sa dibdib mo, ang biglang pagod na walang maliwanag na dahilan, ang panahong tila sapat ka na sa panlabas, ngunit sa loob ay parang may kulang na hindi mo pa maabot. Ikaw ay inihahanda. Hindi sa pamamagitan ng ingay, kundi sa pamamagitan ng pagkilala. At kung mananatili ka hanggang sa dulo, makikita mo kung bakit ang mga palatandaan ay hindi ka sinadya para lituhin. Kung bakit ang pattern ay hindi ka sinadya para pasukin ng walang pangalan. At kung bakit ang pagbabalik na nararanasan mo ngayon ay mas totoo kaysa sa anumang pag-urong na naranasan mo noong mga nakaraang araw. Ikaw ay narito sa tamang sandali upang marinig ang apat na bagay. Ang mga tanda na matagal nang kumakatok sa iyo, ang ugat na nagpapabalik ng parehong sigalot, ang mas matandang sugat na nag-ugat sa loob ng tahimik mong loob, at ang simpleng paraan ng pagbabalik na hindi mo kailangang ipagsigawan para maging totoo. Ikaw ay hindi nandito dahil lamang sa pagkakataon. Ang mensaheng ito ay dumating sa iyo na para bang may humawak sa oras at dinala ka sa mismong gilid ng pagkaunawa. At kung minsan ay ganun nga ang daloy ng mga bagay na mahalaga, hindi sila dumadagundong,
kundi dumarating na parang tahimik na pagdating sa pintuan ng iyong puso. May mga gabi na bigla kang napupuyat at ang isip mo ay hindi maipaliwanag kung bakit sa parehong oras ka muling ginigising ng katawan mo. May mga umagang mabigat ang ulo mo na para bang may nakasalalay na hindi mo mailabas. At may mga araw na kahit anong ayos mo sa labas ay hindi mapapawi ang pakiramdam na may nakabitin pang hindi natatapos sa loob. May mga sandaling ang dibdib mo ay sumisikip habang walang malinaw na pangyayari sa paligid mo. At sa gitna ng araw ay maririnig mo ang sarili mong nagsasabing, "Bakit ganito na naman?" Habang ang mga kamay mo ay patuloy na gumagawa ng karaniwang gawain na tila walang nakapansin sa biglang pagbabago ng pakiramdam mo. May mga usapan ding dati ay may buhay, dati ay may init, ngunit ngayon ay lumilipas na lamang na parang mga salitang nawalan ng laman. Nakaupo ka roon, nakikinig, nakikipagniti, at sa loob-loob mo ay sinasabi mo, "Hindi ko na ito maramdaman tulad ng dati." Dahil may bahagi sa iyo na nakakaamoy na tapos na ang isang lumang panahon. May mga numerong paulit-ulit na sumasalubong sa iyo. Mga oras na tila gustong magpahinto sa iyo. Mga maliit na pagkakatugma na lumilitaw sa mga resibo, sa mga mensahe, sa mga marka ng orasan. At habang sinasabi mo sa sarili mong nagkataon lamang iyon, may mas malalim na bahagi sa iyo ang hindi tumatanggap ng ganoong paliwanag. Ang mga ito ay hindi kabiguan. Hindi ito tanda na may mali sa iyo. Hindi ito senyales na ikaw ay napag-iwanan o pinatawan ng katahimikan. Mas malapit itong pakinggan na parang banayad na tugon mula sa isang mas mataas na kaayusan, isang tahimik na pag-alala na ang buhay mo ay higit pa sa mga palatandaan lamang. At ang mga palatandaang iyon ay mga kumpirmasyon na may gumagalaw sa ilalim ng ibabaw. Kapag ang gabi ay biglang bumigat at hindi mo maipaliwanag kung bakit, baka hindi ka sinisira ng dilim, baka pinapansin ka lamang ng isang bagay na matagal mo nang tinatakpan. Kapag ang puso mo ay biglang kumikirot ng walang kasamang dahilan, baka hindi iyon pagkalito. Baka iyon ay isang tahimik na pagtawag na gusto mong marinig ang sarili mo ng mas malinaw. Kapag ang mga lumang salita at lumang mukha ay nagsisimulang mawalan ng dating bigat, hindi ito nangangahulugang ikaw ay tumitigas. Maaaring nangangahulugan ito na may lugar na sa loob mo na hindi na nagpapanggap na buhay ang mga bagay na matagal nang tapos. At kapag ang mga numero, oras at hindi sinasadyang pag-uulit ay patuloy na bumabalik, hindi mo kailangang makipagtalo sa mga iyon. Mas mainam na kilalanin na may sinusulat ang buhay sa wika, na kilala ng iyong espiritu bago pa ito kilalanin ng iyong isip. Kung may nabuhay na pagkilala sa loob mo habang naririnig mo ito, huwag mo munang takbuhan ang bigat ng pagkilala na iyon. Hayaang lumagpak ng marahan sa loob mo ang katotohanan na ang mga bagay na hindi mo maipaliwanag ay maaaring hindi ka sinasaktan. Maaaring sinisimulan ka nilang gisingin. Kung kahit isa sa mga palatandaang ito ay tumama sa iyo, kung may bahaging bumigat o lumambot sa loob mo sa mga huling minuto, i-type mo ang nume. Pansin, kailangan mong maghanda ngayon. Naghanda ako ng eksklusibong material para sa mga nararamdamang inihiwalay para sa mas dakilang layunin, ngunit nabubuhay na napapaligiran ng ingay, mga abala at mental overload. Ito ay isang 32 araw na paglalakbay na magbabago sa iyong buhay. Isang ginagabayang landas upang protektahan ang iyong isipan at maghanda sa darating na may pang-araw-araw na pagsasanay sa focus, limitasyon at disiplina. Itigil mo na ang pakikipag-usap sa ingay. Matutunan mong tukuyin ang mga abala bago kanila kontrolin at palakasin ang iyong isipan. Available din sa immersive audio version. Mahigit 10,000 mambabasa na ang nagbago ng kanilang buhay sa pamamagitan ng 30 araw na paglalakbay. Libu-libong tao na ang nagsimula sa pagbabagong ito, mga taong tulad mo na pagod na sa pamumuhay sa ulap, mga ordinaryong taong nagdesisyon nang ihinto ang pagtanggap sa mental chaos. Samantalahin ang limitadong panahon na alok na ito sa buwan lamang na ito.
I-access ang iyong link sa ibaba mismo sa itaas ng mga komento.